Isa pa sa mga delikadong pwede nating maranasan ay ang landslide o ang pagguho ng lupa. Ang landslide ang isa sa mga kadalasang nagdadala ng kalamidad sa mga taong nakatira sa anumang parte ng kabundukan at sa mga lugar na malapit dito. Ang landslide o pagguho ng lupa ay nangyayari sa maraming kadahilanan. Ito ay maaaring natural o gawa ng tao. Hindi naman lahat ng bundok ay nakakaranas ng pagguho. Mayroon lamang mga uri at istruktura ng bundok na delikado sa pagguho. Kapag ang kabundukan ay steep o matarik, mataas ang posibilidad ng landslide sapagkat ang lupa ay mabilis mahila ng puwersa ng gravity. Kapag ang bundok naman ay nagpapakita ng mga pagbibitak-bitak o hindi pantay-pantay na uka, ito ay delikado sa landslide. Ang pundasyon ng bundok ay hindi matibay kaya't maaari itong gumuho lalo na kung malakas ang ulan o lumindol. Delikado rin sa pagguho ng lupa ang mga istruktura ng bundok na may malaking parte ng uka ng lupa sa ilalim na parte nito. Kapag hindi balanse ang bundok, ay hihilahin ito bababa ng gravity. Mayroon namang dalawang kaganapan na nagiging dahilan ng pagsimula ng pagguho, ang earthquake o paglindol at rainfall o pag-ulan. Ngunit alam niyo ba na ang mga gawain ng tao ay nakakadagdag rin sa pagguho ng mga bundok? Ang maling paraan ng pagbabago sa natural na istruktura ng bundok ay maaaring maging sanhi ng pagguho. Ganun din ang pagdami ng taong naninirahan sa bundok. Kapag mas marami ang taong nakatira sa isang bundok, mas malaki ang posibilidad na humina ang pundasyon nito at mauwi sa malakihang pagguho. Ang deforestation o pagsira sa kagubatan at pagkalbo sa mga puno na humahawak at nagpapatibay ng lupa at maling pamamaraan ng pagtatapon ng basura ng mga tao ay nakakadagdag din sa pagguho ng lupa. Ang Pilipinas ay nakaranas ng dalawang malaking pagguho ng lupa sa taong 2006 at 2012. Noong ika-17 ng Pebrero taong 2006, nagkaroon ng di inaasahang pagguho sa Ginsaúgon, Southern Leyte. Ang pagguho ay sinasabing epekto ng tuloy-tuloy na pagbuhos ng malakas na ulan at dalawang mahinang paglindol na naging sanhi ng pagkamatay ng higit sa 1,000 katao at pagkabura ng bayan ng St. Bernard sa mapa ng Pilipinas. Ang trahedyang tulad nito ay muling naulit makalipas ang 6 na taon sa Compostela Valley. Dahil sa lakas ng ulan na dala ng bagyong Pablo noong Disyembre 2012, nagkaroon ng debris flow o pagguho ng malalaking tipak ng bato, buhangin at graba mula sa kabundukan sa Barangay Andap sa Compostela Valley. Ito ay nagresulta sa pagkamatay ng higit sa 100 katao. Ang dating tahimik at payapang lugar ay tila isa na lamang ilog pagkatapos ng nangyaring pagguho. Upang maiwasan ang ganitong klase ng mga trahedya, ay dapat tayong maging maingat at laging handa. May mga senyales ng pagguho ng lupa na maaaring mamataan bago pa ito mangyari. Sa ganitong paraan ay maaaring maiwasan ang sakuna at mailigtas ang mas marami pang buhay. Ang mga pagbiyak sa lupa o sa mga pader at pagkakaroon ng tubig sa mga lugar na kadalasan na ituyo ay maaaring senyales ng paparating na pagguho. Upang masiguro ang kaligtasan sa ganitong uri ng mga pagguho, maaaring kumonsulta sa mga hazard maps na pinag-aralan ng mga geologist mula sa DOST, Project NOAA Landslide Hazard Mapping Component. Ang kanilang mga hazard maps ay maaaring makita at ma-download sa website na noaa.dost.gov.ph. Sa ganitong paraan ay maaaring alamin kung ligtas ba ang inyong lugar sa mga pagguho. Mahalaga ring ihanda ang mga mahalagang gamit tulad ng mga dokumento sa bahay upang madali itong dalhin kapag nagkaroon ng di inaasahan na pagguho. Kung nangyari na ang pagguho, ay mag-ingat sa mga posibleng malaglag na puno o mga bato mula sa itaas ng bundok o pinangyarihan ng pagguho.